pagkatapos ng sufficient in substance, ito naman sufficient in grounds. Ano po bang ibig sabihin nito pagdating dun sa impeachment case ni VP Sara? Well, sa tingin ko yung sufficient and ground, parang ano lang yun, yung step para matuloy na sa evidentiary phase. At least sa stage ng House investigation. Dahil meron yung forma tama, yung substansya posibleng maging kaso, at may ground na, sufficient na sa ground, pwede na sila magpatuloy sa pag-iimbestiga para magkaroon na ng konklusyon kung may probable cause. Paano po ito makakaapekto o ano yung nakikita po nating implikasyon nito sa political landscape natin ngayon? Well, of course, with the fact na yung sagot ni Vice President Sara Duterte, kung nabasa mo ay talagang non-answer, at mismo ng mga miyembro ng House Justice Committee ay ganun ang konklusyon. Narinig mo naman kanina ang sinabi ni Representative Rufus Rodriguez na siya ay hindi masaya sa kanyang nabasa, na para bagang ang daming abogado ni Vice President Duterte ay parang ganun lang yung lumabas. Parang ganun ang paiwatig ni Representative Rodriguez. So, meron pa rin tayo ngayong ano ba yung sunod na move? Bakit ganun yung move? Meron ba silang binabalak na pag-iakyat uli ito sa Korte Suprema? Dahil ang kanilang aligasyon ay hindi legal ang ginawa, hindi siya binigyan ng due process. Pero ganun pa lang ang prognosis ko dito, gawin man nila yon, sa tingin ko ngayon, sa pagkakataong ito, ay hindi na makikialam ang Korte. Kasi hindi na ito issue, kaya lang naman nakialam ang issue ng ang Korte sa usapin kasi ito nung constitutional ban ng 1 year. Dapat, yun, constitutional issue yun. Pero maliban doon, wala nang ibang probisyon na pwede makialam ang Supreme Court. Sabagat nakalagay sa konstitusyon na ang House ang may sole authority to impeach. And the Senate has the sole authority to try. So, kung pwedeng pakialaman ng Supreme Court yung dahil sa na-violate yung 1-year rule na hindi pwedeng mag-file ng more than one impeachment proceeding, ay may right doon ng korte. Pero sa ngayon, ano pang papakalamin? Sasabihin nila wala kayong due process na ginawa. Hindi kayo patas. Sobra ng pakikialam yon. At kung gagawin yun ng Korte Suprema, tuluyan na talagang guguho ang kredibilidad ng Korte Suprema. At least sa mata ko. Kasi baka magkaroon ng institutional crisis. Ganon, Constitutional crisis. Na parang nakialam na sila sa isang bagay na hindi naman nila teritoryo. I think the Supreme Court will be prudent enough. Pero, right naman nila yung makialam nung una dahil nga issue ng constitutionality nung 1-year bar. Kung nasunod ba yun o hindi. Pero kung ang tingin po ninyo, Prof, ay hindi na makikialam dito ang Supreme Court, bakit kaya ganun yung naging treatment ng kampo ni VP Sara dun sa answer ad cautelam na 13 pages despite the fact na 16 silang legal defense counsel ni VP Sara, bakit kaya ganun yung pagtrato kung totoong non-answer na maituturing itong ad cautelam? Well, I can only second guess na they want to delay the process. But, Jervil Ruistro said that kung walang TRO ang Korte Suprema, magpapatuloy sila. So kahit pa naman magsampa sila ng kaso sa Korte Suprema, kung walang gawin ng Korte Suprema, walang TRO, tuloy pa rin ang process. And I don't think the court will issue a TRO on this because it's very clear. Within the rules of the House ang ginawa ng Justice Committee. May power sila. Sole prerogative nila ito. May power sila may quorum. Anong yung question of due process? Paano naman masasabi ni Sara Duterte na walang due process? Binigyan nga siya ng pagkakataon na sagutin ng complaint. Right? Hindi niya sinagot. O anong sasabihin niya walang due process? Ngayon kung sasabihin niya na hindi consistent ang House sa pag-determina ng sufficiency in form and substance ng complaint laban sa kanya at doon sa complaint laban kay Pangulong Marcos.
Parang sa tingin ko hindi valid yun kasi hindi material sa kaso niya kung paano trinato yung kaso ni Pangulong Marcos. Mm, Di ba? mm, mm. Bakit magiging parte yun ng issue sa kanya? Ang pinag-uusapan dito yung mga ginawa niya o hindi niya mga ginawa. Mhm. At kung issue naman masaya na sinasabi niya walang parang ano yun, walang final yung evidence ay Oh. hindi talaga parang walang pinakita. Anong tawag mo doon sa mismo siya nagsabi na nagkontrata siya ng tao para patayin si Pangulong Marcos, si First Lady at saka si dating speaker. Mm. Alam mo, sinasabi niya, doon ako natatawa eh. Hmm. Wala naman patunay na talaga nagkontrata daw siya. Until today, walang nailabas na meron siyang kinontratan tao. Hindi naman yun yung issue eh. Kaya may kinontrata siya o hindi, the fact na pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo. That Mhm. is the one that broke the trust. Mhm, mhm. Di ba? Mm. That is the one that violated the Constitution. If you are a vice president, you do not simply threaten the president. Mm, mm. In some countries, that is already amounting to you can only be arrested already. Di ba? Mm. So, of course, may mga katulad ni Puno ng National Unity Party, kababasa ko lang ngayon, nagsabi na hindi naman daw yon dapat siniseryoso dahil hindi naman talaga totohanin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling si Puno doon sa pusuping ito. Pero para sa akin, hindi naman dito pinag-usapan kung tututuhanin o hindi. The fact na nagkaroon ka ng ganong gall to threaten the president is the one that is the issue. Sir, bago pa dumire-diretso yung paggulong nitong impeachment laban kay VP Sara, alam natin na parang nagulat tayo nung mag-declare siya ng candidacy niya for presidency. Dami pa sa atin nag-iisip, naku, paano makaka-apekto to dun sa impeachment process? May nakita po ba kayong epekto nung deklarasyon? Well, hindi pa natin alam kasi sa Mm. ngayon mataas ang kanyang 48% daw ayon sa Paul, Angere, oh. yung Yeah, yeah, yeah. yung polls ay siya yung Mm. kanyang trust and approval eh. Mm, mm, Ito mm. nang sa Tangere yung kanyang rating sa masyado pang malayo ang eleksyon. Mhm. 2028 pa yon, 2026 pa lang ngayon. So marami pang mga pwedeng mangyari. So, ang tingin ko nga niya kaya siya kumandidato para siya nagdeklara na siya'y tatakbo, para siguro nga magkaroon ng leverage na panakot o kaya ay pambanta o pang-pressure sa mga congressman. Mhm. Natatakbo ako, pag kayo ay bumoto laban sa akin, baka akong manalo, lagot kayo. Na Mhm, hindi niya mhm. nalimutan niya na pwedeng maging baligtad naman tuloy ang logic. Baka sa pananakot niya, sabi ng mga congressman, sisiguro doon yung hindi ka na makatakbo. Hindi ba? Hmm, mm. At so may ganung klase ng anggulo dito. So I think there is we're watching people making moves. There's so many Oh. moving parts, Mhm. but I think what is important is to stay the course in terms of what is directed to us by the Constitution, which is Mm. basically impeachment is a constitutional process. We just follow it, Mm. and everything is noise. Mhm, mhm. Every other thing is noise. Ang daming ingay. Oo nga, Pero napakaingay. ang ingay masyado. Pero Prof, bago po tayo mag-commercial break, ano po ang tansya nyo dito? Ano yung chances na madidire-diretso to sa Senate? I think malaki. Mm. Malaki. Kasi ang kailangan lang naman 100 plus, di ba? One-third. 300 Mhm. plus sila na member ng House. Mga 100 plus, mga 110 siguro, whatever. And I think they will have that number. At the Mhm. very least. It may be less than the 200 plus that we had last year. But it's definitely would be higher than the one-third. Mm. Pero pagdating sa Senate, ano kaya yung aasahan natin na magiging senaryo? Kasi alam natin na nung nakaraan, iba eh. Nakalimutan natin yung forthwith. Well, sa Senado, maraming mga moving parts din doon. May Mm. mga anggulo na mukhang naagnas na, nalulusaw na yung pro Duterte block doon. Mm. May ganong klaseng ako narinig ng mga ingay na ginagawa nilang leverage ngayon yung possible cases and arrest of certain senators. Mhm, Pwedeng mhm. gawing leverage yun eh. Na Mhm. okay, na pwedeng bumoto lang kayo sa impeachment, wala na to. May mga ganong anggulo. Mhm, mhm. So,
Alam mo, ang issue kasi dito, maganda rin yung paparating ng eleksyon kasi may mga ambisyon ng mga tao. Right. It's either gusto nilang sila ay walang maganda malakas na kalaban o kaya sila ay maka-anchor sa si Sara Duterte isa lang ang maging vice president niya. So sinong pipiliin niya? So yung issue na yon. It will matter. Kasi usually kinukuha niya yon sa mga may isa sa mga potential sources ng vice presidential candidate will be the Senate, right? So isa yon. And then andyan yung anggulo ng pagkaka-arresta kay yung possible arrest kay Senator Bato de la Rosa. Yung mga kaso na maaring isampa kay Chis Escudero, kay Jingo Estrada, tsaka kay Joel Villanueva. So eto, kung mapapansin mo, karamihan dito lahat pro-Duterte supporters to. So there are many senators who are on the Duterte side that are vulnerable. That might just be desperate to strike a deal. I see. Interesting. So those are the things that you have to understand. Aha. Nako. And count. I'm not saying gagawin nila, pero yun yung mga moving parts na kailangan nating tingnan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.